Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ni Yahweh kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka, at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang
ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses and Elijah, talking with Jesus. Peter said to Jesus, "Lord, it's good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelters. One for you, one for Moses, and one for Elijah." While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." When the disciples heard this, they fell face down to the ground, terrified. But Jesus came and touched them. Get up. He said, Don't be afraid. When they looked up, they saw no one except Jesus. As they were coming down the mountain, Jesus instructed them, "Don't tell anyone what you have seen until the Son of Man has been raised from the dead."